So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is a very good day kung saan atin pong matutunghayan ang the biggest disappointment sa buong social media. The biggest poverty porn star sa social media. The biggest paawang influencer sa buong Pilipinas. At syempre mga kahombre ko, the legend himself, ang isa sa mga nagpasimula ng mga malulupit na exotic mukbang sa Pilipinas. Ating matutunghayan ngayon ang rise and fall ni Boy Tapang. Kasama na din siya sa ating Wall of Fame. Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Si Ronnie Suwan o mas kilalang Boy Tapang ay isang Filipino YouTuber located sa Alcoy, Cebu na sumikat sa paggagawa nito ng mga mukbang videos at vlog. The guy has 2.35 million subscribers sa YouTube, mga kahombre ko, with 4.5 million followers sa Facebook. This guy was the man. Kaso lang, lahat ng apps laging merong downs. And dito po, sa storya ni Boy Tapang, marami tayong matututunan. Kasi talagang nanggaling po siya sa wala hanggang sa nagkaroon siya, hanggang sa lumaki ang kanyang ulo. Mayroong isang sikat na group page kung saan ang pangalan ay Online Rambulan. Dito ay makikita natin ang mga iba't ibang mga Pilipino na nagpo-post ng kung ano-anong mga bagay upang patunayan ang kanilang mga katapangan. At syempre, maalala din natin na meron ding online suntukan kung saan sila kastama ang bida, di ba? Si Boy Tapang, mga kahombre ko, ay naging parte ng grupo na ito, uploading his video sa nasabing group page. At kung tutuusin ay siya ang binansagang pinakamatapang sa grupo na nabanggit. Dahil lahat po ng klase ng challenges in eating, gagawin niya. Kasi kaya nga siya binansagan na Boy Tapang. Naisipan ni Boy Tapang na lumipat at i-upload ang mga videos na yon sa kanyang panimulang channel called Mukbang TV. Pumutok ang content na mukbang sa SOCMED at sari-saring mga influencers ang nakianib dito. Pinasok rin ni Boy Tapang ang mundo ng mukbang na may kakaibang pirma niya kung saan ay natanggap niya ang kauna-unahang kasikatan na darating sa kanya. This is the biggest rises ever, mga kahombre ko. Kasi kapag ikaw ang nauna, for sure sasabog ka. Kapag ikaw ang original, walang makakatalo sa'yo. Si Boy Tapang ang original sa content na ganitong ka-hardcore pagdating sa pagkain, mga kahombre ko. Nagsimulang mag-upload si Boy Tapang ng iba't ibang mga mukbang videos kung saan marahas ang nilalaman nito. Talagang sobrang rahas. To the point na nasusuka na ako ngayon pa lang. Tulad ng pagkain niya ng hilaw na karne, sile at pag-ubos ng isang tunggaan ng alak. So, hindi pa po yan hardcore. Malapit na, mga kahombre ko. Pero yan yung simula niya, okay? Ganyan. Kumbaga kung sa normal na tao, ito grabe na. Sa kanya, wala pa to sa simula. Malapit na, mga kahombre ko. Ngunit di tumagal. May dumating na isang individual o influencer mula Kalawakan na tinanggap ang hamon ni Boy Tapang na si Alieneo TV. These two were crazy back in the days, man. They are both legendaries. Si Alieneo TV ay pinalagan si Boy Tapang kung saan ay kumain ito ng graba, halo blocks at pansit canton sa editor. Naakasuka! Hindi ko maisip. Grabe. Ngunit hindi naman ito pinalagpas ni Boy Tapang, mga kahombre ko. Kaya nag-step up siya sa kanyang content. Kung saan nagsimula na itong kumain ng mas malalang mga bagay. Tulad ng tayo ng mga hayop pag-inom ng langis, ipis, garapata at iba pang mga exotic na bagay. At ito, mga kahombre ko, dito ko unang nakilala si Boy Tapang.
Hindi tumagal, pumutok ang issue na COVID-19. Kung saay kumakalat na nanggaling ang sakit na ito sa mga paniki. Nanggaling daw ito sa isang pagkain na bat soup. At dito mas nasubukan ang katapangan ni Boy Tapang. Ito na request nyo. Ayun no, bat soup. Basic lang sa akin to. Sabi nila galing daw sa paniki yung COVID. Siyempre, takot sila sa akin. Immortal to. Lumipas ang ilang mga araw ay bigla na lang na-delete ang channel ni Boy Tapang na Mukbang TV. Malas! Marami nagsasabi na ang dahilan ng pagka-delete nito ay dahil sa pagkain niya ng bat soup, lalo na sensitibong pagkain na ito sa sitwasyon na yon. Sa kaganapan na ito, mga kahombre ko, in-address ni Boy Tapang sa paggawa ng isang video sa kanyang panibagong YouTube channel named Boy Tapang Vlogs. Sinsya talaga kayo mga katapang. Medyo namumula pa talaga yung mata ko. Kasi hanggang ngayon di pa rin ako makapag-move on sa nangyari dun sa channel ko. Yung Mukbang TV. At ang pinakamasakit doon, hindi ko pa nakuha yung sahod ko sa YouTube. Nung nangyari ito, mga kahombre ko, naawa ako kay Boy Tapang. So, itinag ko siya sa isang status ko, tapos sumagot naman siya. Isa kong mga nasuggest sa kanya, gumawa na lang siya ng bago. Wala na mangyayari kasi sa kanya, kundi eto na. So, yun. Then, gumawa na siya ng bago and actually, sumabog ulit siya. Sa panibagong channel ni Boy Tapang, nagsimula na itong mag-vlog at bumalik sa kanyang pagmumukbang. Ngunit nilimitahan niya na lang ito at hindi na katulad ng pagkain niya noon ng exotic food. So, kumbaga, mga kahombre ko, dito, nagbago na siya ng content. Mas normal na mga pagkain na lang po ang inuupakan ni Boy Tapang. Nakain siya sa forest, nakain siya sa ilog, nakain siya ng isda. Masasarap, no? Mga prutas na nakukuha mo lang sa bukid. I think yung repentance worked for him. Nagtuloy-tuloy lang si Boy Tapang sa kanyang pag-grind sa YouTube at dito magalay natupad na rin ang inaasam-asam niyang magpagawa ng kanilang bahay. And actually, mga kahombre ko, natuwa ako sa part na to ng buhay ni Boy Tapang kasi nakita talaga natin na wow, everything is possible kung bibigyan mo siya ng malupit na grind at consistency. Tandaan nyo, mga kahombre ko, si Boy Tapang po galing sa wala. And now, isipin nyo yun, meron na siyang sarili niyang bahay. Alam nyo, isa po yan sa matatalino na part ng buhay ni Boy Tapang. Kasi kahit papano, mga kahombre ko, gumawa siya ng sarili niyang bahay. Yan ang missing piece sa mga stupidong influencer, mga kahombre ko. Kasi inuna nila ang yabang. Baliktad ang ginawa ni Boy Tapang. Inuna niya muna yung legitimate na kailangan niya at ng pamilya niya, which is yung kanyang sariling bahay at lupa. Nung na-secured niya na yon, saka siya lumande at nagtarantado. Ganun talaga kasi bata pa siya. BOTY na! Sa kasagsagan ng BOTY or Battle of the YouTubers, nakatanggap ng isang imbitasyon si Boy Tapang upang makasali sa pamamagitan ng isang boxing match against Russell ng Brusco Bros. Well, ako yung gumawa niyan, ano? On May 7, 2021, na-postpone ang laban ni Boy Tapang sa kadahilan ng masakit daw ang tiyan nito at naduduwal siya. Eto, mga kahombre ko, ang dami nagtatanong sa akin, totoo ba yan? Scripted ba yan? Kinonta ko si Boy Tapang, walang-wala si Boy Tapang yan, mga kahombre ko, legit. Naawa nga ako nun, grabe. Meron lang siya sapatos na normal lang, imagine yun. Isa lang sapatos niya. And actually, dumating siya na napakasimple niyang tao, no? Naka-white shirt lang siya, or santo ata yun, tas naka-shorts. And itong mga panahon na to, mga kahombre ko, malakas siya sa Visayas. Kinakailangan ko ng market from Visayas. And luckily, pumayag naman si Russell. So, he trained himself for 2 months, ganyan, 3 months. Samantalang si Boy Tapang, doon ako nagsinungaling kay Russell. Si Boy Tapang ay merong experience sa boxing. Kasi si Boy Tapang ay amateur. Lumaban siya ng ilang fight sa amateur. Tumigil siya due sa kanyang injury. Meron siyang tinamong injury, so tumigil siya sa pagbaboxing. So dahil dito, ito naman ay entertainment, Battle of the YouTubers. Isinalang ko siya dito at grabe, mga kahombre ko. This is the most viewed fight sa aking mga naging events. And actually, this is the most bet on fight ever sa history ng sugal, mga kahombre ko. Sumakit ang tiyan ni Boy Tapang, mga kahombre ko. Totoo pong sumakit ang tiyan ni Boy Tapang nung panahon na yon. Yun nga, doon lalo uminit. Nung isa sa Brusco, sinabi na hindi daw sanay
Wala tayong magagawa. Si Boy Tapang kasi sumakit yung tiyan. Siguro kung ano na, hindi sanay sa pagkain na Maynila. Tsaka yung sa tubig. Na ano siya, hindi sanay yung katawan niya sa tubig dito. Siguro dapat nagdala siya ng tubig ng Cebu. Grabe yun, nagalit lalo sila. Lalong uminit ang laban, lalong tumaas ang talpakan, lalo akong sumaya. Ngunit lumipas ang ilang araw, May 15 ay natuloy rin ang laban nito kay Russell at nakapagresulta to sa pagkawagi niya via knockout, mga kahombre ko. At dito mapapansin natin na dikit lang ang naging laban. Una lang pong napagod si Russell, kaya si Boy Tapang ay nanalo. Pero muntik-muntikan din si Boy Tapang dito, mga kahombre ko. So sa tingin ko, he was still very groggy kasi parang first time niya ata nito na pumunta sa Maynila. So alam niyo, na-shock siya sa buong sitwasyon, no? Nasanay kasi siya sa bukid, sa bundok, ganyan, manirahan. Kaya medyo nahirapan yung tao na mag-adjust for sure. Pero he won, yun yung pinakamahalagang part. And we were very happy because the event itself was very, very successful. So nandito ko sa Wantusawa Food House, nakikita nyo naman, napakasarap ng pagkain. Ito po ay isang catering at event place kung saan sobrang daming tao na pumupunta dito para gumawa ng event at syempre para kumain. Matatagpuan po itong branch na ito sa Bagong Silangan, Quezon City. Sobrang simple lang. Waze, Wantusawa, makikita nyo na agad. Tatlo na rin po ang branches nito. Naghahanap rin po sila ng magfa-franchise sa kanilang napakaganda at napakatinding food house. Sa mga interesado na mag-inquire para sa franchise, ito yung number nila through Viber. Noong February 2023, nagkaroon muli ng ikalawang laban si Boy Tapang sa isang kapwa Bisaya niya na si Boy Ungas, kung saan ay natalo na siya via TKO. Talagang super out of shape si Boy Tapang dito at nagkaroon siya ng 200,000 talent fee dito pero sinayang niya lang po yung event ko na to. Ang layo na, no? Sobrang disappointed yung mga tao, sobrang disappointed din yung mga tao behind me. And actually, nasabon ako ng matindi dito kasi 200,000 ang talent fee ni Boy Tapang tapos ganun lang ang pinakita niyang match. Doon napansin ko na wow, nag-iba na to si Boy Tapang. Nung panahon na yun nakita ko, kasi kilala ko siya from the beginning of his career, kilala ko siya. Kilala ko talaga siya personally, nakasama ko siya. And he changed a lot nung panahon na yon. He was never the same. Iba na rin siya makipag-usap, iba na yung kanyang aura, kumbaga. Hindi na tulad noon na ang baba lang niya, na humble, ganyan. Dito, mga kahombre ko, legit, lumaki talaga ang ulo ni Boy Tapang. I will always say this, what is real. Yan ang totoong na-feel ko kay Boy Tapang noong mga panahon na yan. Medyo disappointed ako, pero sige lang, okay lang. Ganun talaga. Business to di ba? Minsan susugal ka and minsan panalo ka, pero minsan talo ka. So in this case, talo kami, talo ako. Lumabas naman ngayon si Girl Tapang, mga kahombre ko, or si LJ Satterfield. Nagkaroon ng panibagong kasintahan si Boy Tapang na pinagmamalaki niya na isa itong mestisa. Halos lahat ng vlogs ng ginagawa nilang magkasama ay marami talagang nakasubaybay. At dumating din sa puntos na umabot ang love story nila sa KMJS. Sa araw ng mga puso, February 14, ay nagpost ang kasintahan nitong mestisa ng isang larawan na nakatanggap ito ng regalo. Ngunit sinagot ito ni Boy Tapang sa isang post trend stating na hindi siya ang nagpadala ng bulaklak. Nagpa-as if na si Boy Tapang daw ang nagpadala nito. At sinabing manggagamit si LJ. Ito yung issue na yun, mga kahombre ko, sigurado. Sumagot naman si LJ at naglabas ng sari-saring mga bagay tulad ng paninira nito sa ibang mga tao. Pag-amin na totoong ginamit niya nga lang talaga si Boy Tapang at isinaad na for the content lang talaga ang nangyaring relasyon nila. I'm still grateful dahil let's admit na dahil ginamit kita, di ba, nag-grow yung channel ko at nakukuha na ako ng more than 100,000 subscribers. Eto na! Ayan, so meron na siyang silver
play button. Wag mo ako sabihin na makapal yung mukha ko because I did my part as a screen partner. Ginalingan ko yung trabaho ko. Lumago yung promotions mo at mas umingay pa yung YouTube mo. So patas lang tayo. Dito mga kahombre ko, magsisimula yung chapter ng pagkasinungaling at deceiver ni Boy Tapang. Napakatindi pong sinungaling ni Boy Tapang at dito namulat din ang mga fans niya na grabe pala talagang kasinungaling ang tao na ito at manggagamit. Lahat ng finger naka-point out kay Boy Tapang dahil napakasinungaling niya. Nagsinungaling siya sa mga fans niya. So na-disappoint halos lahat ng mga fans ni Boy Tapang dito. Lumipas ang ilang mga buwan. Nagkaroon na naman ng panibagong kasintahan si Boy Tapang, mga kahombre ko, na si Cherry White. Naging mabuti ang pagsasama nilang dalawa at halos lahat ng gawin nilang content sa panahon na yon ay laging tinatangkilik ng mga tao. Sino ba si Asian Pacboy? Back in the day, mga kahombre ko, naging kasintahan ni Cherry White si Pacboy. At marami nagsasaad na inagaw ni Boy Tapang si Cherry White dito. Maraming nagko-comment, nag-message sa personal account ko, nag-message sa page ko, na inagaw ko si Pacboy, kapaldo ng mukha ko kasi mga agaw, ngayon sasagutin ko yung paratang nyo. So, make the story short, tinanong ko si Cherry White kung may jowa ba siya. Anong sagot ni Cherry White? Wala akong jowa, matagal na akong walang jowa. Ngunit dumating sa punto na marami nagsasabi na si Cherry ang may tunay na kagagawa nito kung saan ang diskarte na kanyang ginagawa ay papalit-palit ng kasintahan for the content. Pag nalaos na ang ginagamit nito. This is a taste of his own medicine. Ginamit ni Cherry White yung medisina na madalas ginagamit ni Boy Tapang sa mga babae. Itong love team na to ay tinagurian kong Chetae. At dito na nawasak ang aming pagkakaibigan ni Boy Tapang, mga kahombre ko. Isa ka bang negosyante na gustong mag-expand ng negosyo? Kompleto ba ang iyong business documents? Meron ka bang 5 years checking account properly handled? Kung ganon, pasok ka na sa mga pwedeng mag-avail ng business loan sa EIFL. So, ang cellphone number po na dapat nyo kontakin dito ay 0917-162-5696. And we hope to help you and your business. Kasi ang business mo ay business din namin. Up till now, hindi tayo sure kung naging sila nga ba talaga ni Asian Pacboy. May mga naisaad din si Cherry White na panay paawayan si Pacboy. Ayaw na lang umamin na wala naman talagang sa amin, scripted lang lahat. Ang pagkakaalam ko, yung kay Cherry White at Boy Tapang, totoo yun, mga kahombre ko. Hindi yan scripted lang. Like legitimate na nagkaroon sila ng relasyon. Kasi narinig ko kay Cherry White na si Boy Tapang po ay may kakaibang bayag. Kasi, wag na lang. Nagtuturok to si Boy Tapang sa bayag. Na nagpapaturok pala ng petroleum jelly sa bayag. Pero sikreto lang natin yan. Ikakat mo naman to, diba? Sikreto lang natin yan. Sa pagsasama ni Boy Tapang at Cherry White ay sumasabay rito si Makagago na Kupal, kung saay gumagawa ito ng content ukol sa pagsasama nila at pinoprotektahan si Boy Tapang sa pinto na pinasok nito. Ngunit dumating sa punto na napikon si Boy Tapang at naglabas ng mga bagay-bagay ukol kay MG. Salita para paniwalaan ng mga tao. Walang iba kundi si Makagago. Bagay na talaga yung pangalan mo sa'yo, bro. Bagay na talaga yung pangalan mo. Gago ka nga talaga. Yan, tanga daw ako. Ano siya, pangit. Ayan, ano pa? Ikaw tumulong sa akin. Ano ba? Ikaw nagpasikat sa akin. Lahat ng yan, babalikan natin yan, Makagago. Sinagot din naman ito ni MG kung saan pinabulaanan ng lahat ng sinabi ni Boy Tapang at naglabas din ng mga tunay na saloobin sa mga tunay na kaganapan na isinaad sa kanya ni Boy Tapang. At nanahimik na ng tuluyan si Boy Tapang kasi natatakot na siya. Baka labasan ko siya ng mga matitinding ebidensya. Lalo siyang mawasak sa SOCMED. Gumawa ng isang content si Boy Tapang kung saay ipinrank nito si Cherry White. Naaakalain patay na ito at siya ang nasa loob ng kabaong. Nagsimula ang prank sa pagsasaad ni Boy Tapang na nasa bilihan siya ng kabaong at 6:47 AM habang tulog pa si Cherry White. Naging successful ang nasabing prank, ngunit mayroon napansin ang ibang mga netizens ukol dito. Nakita sa video mismong orasan na nakasaad ay 5:40 PM at sa panahon na yon ay tulog pa rin si Cherry White.
Paano nangyari yun, mga kahombre ko? From 6:47 a.m. to 5:40 p.m., tulog pa rin si Cherry White. So, doon pa lang alam nyo na isang malaking scripted na naman to, mga kahombre. At dyan na po nagsimula na mawala ng kredibilidad ang tambalang Chetay. At syempre, nakakaramdam-ramdam na si Cherry White, mga kahombre ko. So, dito pa lang medyo nag-iisip na siya, ako, di na ako sisikat sa tao na to. Kailangan mag-iba na ako ng gagamitin. Ganyan ang Cherry White mindset yan, mga kahombre ko. Kakaiba yan eh. Yan yung mga malulupit. Kailangan isipin mo yung future mo. Kasi di naman pwede magpagamit ka sa lalaking pangit, magpagalaw ka, magpahalik ka, magpa-love life ka kayo sa social media. Tapos at the end of the day, wala naman na kayong mapapala, then wag na. Matalino po ang Cherry White mindset. Ganun lang naman. That's life and I understand Cherry White up till this day. Mayroon isang babaeng sumulpot sa Facebook, mga kahombre ko, kung saan inilabas ang tunay na pag-uugali ni Cherry White at Boy Tapang. Naglabas ng video ang babae kung saan isinaad na nagkaroon ng collaboration si Boy Tapang at siya sa isang content. And at some point ay naglabas ng behind the scene ang kaibigan ni Boy Tapang rito at nang mapanood ito ni Cherry White ay bigla itong selos. Tumawag siya sa akin, naalipungatan pa po ko nun. Sinagot ko, pero ano bungad sa akin? Mura. Bigla akong mumurahin ng hindi ko alam yung dahilan. Sasabihan ako ng malandi. Galit na galit sa akin si Cherry White. Rinig na rinig ko yung pag-aaway nila. Hindi ako nagsalita ng hindi maganda sa kanila. At binanggit na rin ng babae mismo na after ng away na yon, tumawag daw sa kanya si Boy Tapang at sinabing umalis daw siya sa bahay ni Cherry White. Yung gabing yon, yung araw na yon, nag-chat sa akin si Ronnie. Umalis daw siya sa bahay ni Cherry White. Pumunta si Ronnie, aka Boy Tapang, sa Makati. Ngayon, kinabukasan yung flight ko nun. Tapos anong gusto niyang gawin? Babayaran niya yung ticket ko para pumunta sa Makati para magkita kami. Para saan? At nalaman natin, mga kahombre ko, na lahat ng ito pala ay scripted lang. Scripted lang po ito. Kinailangan lang talagang magpapansin nila Boy Tapang at Cherry White. Kasi wala na to. Kumbaga, naghihingalo na po dito, mga kahombre ko. Yung love story ng Chetay, wala na, man. They needed to do these things, itong mga pakulo, pakanana ito, upang mapansin nyo ulit sila. Maganda rin naman sila na mapapanood, entertaining, masaya, alam natin lahat na may isang malaking kabulastugan lang. But you know, lahat tayo kumagat. Gusto mo bang magpa-ads? Gusto mo bang i-feature kita dito sa aking mga videos? Simple lang yan, mga boss. Kontakin mo itong number na to, 0917-162-5696. I-Viber mo yan. Makipag-usap ka sa secretary ko. And let's work together. Dumating sa punto na nagkahiwalay na si Cherry White at Boy Tapang. Nagkaroon ito ng napakalaking issue, mga kahombre ko, pagtatalo at umabot sa puntong nagkasuhan pa po ang dalawa. Nag-story si Boy Tapang sa Facebook niya na umiiyak ito at sa status niya ay nawala na ang nakalagay na asawa ni Cherry White. Dito bagal, naglabas na ng saloobin si Boy Tapang at inamin sa lahat ng tao na scripted lamang ang pagmamahalan nila ni Cherry White. Biglang nag-live din si Boy Tapang at nagbunyag ng iba't ibang mga bagay tulad ng hinabol daw siya at sasaksakin ni Cherry White. Doon ako sa gate, may dala siyang kutsilyo. Hawak niya kutsilyo, apakahaba. Lumapit sa akin, sabi niya, lapit ka rito, lumapit ka. Bumalik ka sa taas. Sabi ko, nakakatakot naman yan, bitawan mo yung kutsilyo. Sabi niya, akin na, papatayin kita. Pangalawa kang masaksak sa akin. Nakakatakot na babae, papatayin ka. Ganun ba yung pagmamahal? Meron din daw itong mga lolo at walker siya. Wow, kung makapagsalita, ang ganda. Kung wala kang sigurong lolo. Kung wala ka ng lolo, di ka na magmumukhang tao. Ang yabang mo, porket naging tao ka. Dahil marami kang lolo. Siya pa mismo magbibigay. Kasi nga, galing siya sa lakad-lakad. Alam yun, sa English, lakad-lakad. Hindi kailanman nagsalita si Cherry White sa panahon na ito at ang kanyang ginawa ay pumunta sa RTIA at kinasuhan si Boy Tapang. Pero alam naman nating lahat na sa Raffy Tulfo in action, walang nangyari, hindi siya pinansin.
ni Raffy Tulfo. Kumbaga, mabilis siyang finished, bye-bye. Kasi alam ni Raffy Tulfo na gagamitin lang ang programa niya. Parang hindi nga to itinuloy i-upload ni Idol Raffy sa YouTube. Napakalala po na naging live ni Boy Tapang dito. He never stood a chance. Kung itinuloy lang ni Cherry White ang kaso dito for sure, wala naman nakukulong sa libel, no? Wala pa atang ganun. So, sa tingin ko, maximum sigurado na pagbayad si Boy Tapang ng something big ni Cherry White if ever na natuloy ang lahat ng ito. Vendor, inayang magsugal. Sa isang video ni Boy Tapang, dito mga kahombre ko, sobrang desperate na ng buhay ni Boy Tapang na naman. Nilamon na siya totally ng sugal dito. Sugal na ako ang nagpasimula sa kanyang buhay. Pero yun lang, ngayon, ginamit niya na, syempre, para pumera siya. Sa isang video ni Boy Tapang ay nag-vlog ito kasamang isang vendor at tinanong niya kinikita nito sa isang araw. Isinagot naman ng vendor na ito'y 600 at pagtapos nun ay nagtaya si Boy Tapang ng 600 sa online casino na pinopromote niya. Pinalaro niya ang sugal sa vendor at nanalo ito. Maraming mga netizens ang nagalit dito ukol sa isa itong estilo ng pag-promote ng sugal ni Boy Tapang kung saan ay tinuruan niyang magsugal ang vendor na naghahanap buhay lamang sa tabi. Sa totoo lang, Boy Tapang has been canceled. Kahit siya nawalan na siya ng fire sa sarili niya. So, he almost given up in life now. Napakasaklap po ng downfall niya, no? Ang dami niyang nagawang kabulastugan, napakarami niyang tao na na-disappoint. Lalo na sa mga kababayan natin sa Visayas na sobrang na-disappoint, nayabangan, nalakihan sa ulo ni Boy Tapang. At ito pa, ito na yung cherry on top. Sa kahuli-hulihang issue na alam natin kay Boy Tapang, gumawa ito ng content kung saan ay gumawa ito ng saranggola na gawa sa tig-1,000 na Philippine money. Diba gano'n siya kahupal na ngayon, mga kaumbre? Nakikita nyo na yung galawan niya, diba? Agad na napansin din ng lahat ng tao na ang ginawa nito ay kalabagan sa batas. Isa na ako doon. Actually, ako talaga yung nag-call out dito. So, kumalat siya, no? At kung tutuusin ay binisita ng Bangko Sentral ng Pilipinas si Boy Tapang upang makuha ang dahilan ng pagkagawa nito. Pinagbigyan naman si Boy Tapang na ayusin ang pagkakamali niya at dinilit niya nasabing video at humingi siya ng pasensya. Nag-public apology siya sa kabalbalan na ginawa niya. Kita nyo na, mga kakombre ko, kung gaano po nakakalungkot ang naging downfall ng isang taong sobrang sikat. Ano ba ang moral dito? Sino ba ang pipiliin ni makagagawa sa amin? Yung prime Boy Tapang o yung Boy Tapang ngayon? Sa totoo lang, mga kahombre ko, ang pipiliin ko, bagong taon, bagong talpakan, meron o wala lang naman pipiliin nyo, nasa link down below, nakapin. Try mo, meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go! Ay yung Boy Tapang na nakilala ko nung pinakauna. Nung dinala ko siya dito sa Maynila to fight against Russell ng Brusco Bros. Yung Boy Tapang na yon, mga kahombre ko, was very sweet, very humble, at super duper down to earth. Napaka-inosente niya, mga kahombre. That was the Boy Tapang na ine-expect ko na forever Boy Tapang. Kaya din talaga hindi ako nag-atubiling tulungan siya. Nagulat ako, as I told you guys, na he changed a lot to the point na ang 100,000, 200,000 sa kanya barya-barya na lang. That's one of the mistakes of these influencers nowadays. Kasi masyadong matataas ang mga ego nyo. Tandaan nyo na kapag walang piso, walang 1,000. Ako, mga kahombre ko, never ko yan iniisip. Yung ganyang tipo ng mindset ang meron ako. Yung tipong, magkano ba TF? 30K. 30K lang, ayoko yan. Ang baba. No. Ang parati mong isipin is yung consistency na nabibigay sa'yo ng tao na yun. At babalik-balik yan sa'yo yung oportunidad din kasi mababa lang yung presyo mo. Samantalang pag malaki masyado ang binibigay mong presyo para sa'yo. Una sa lahat, 50-50 ka kung tatanggapin ka. Pangalawa, hindi talaga yan babalik sa'yo. Depende na lang kung triple, quadruple o quintuple ang maibibigay mo na resulta sa kanila. Hindi, mga kahombre ko, for sure. Siyempre, normal lang kaya mo maibigay sa negosyo, di ba? Ganun yun. Always be mindful sa mga nagiging desisyon nyo sa buhay. Hindi porke naging successful ka na ng konti, aapakan mo na, lalakdawan mo na yung mga taong tumulong sa'yo at nakakalimot ka na. It won't work kasi tingnan nyo ngayon, nasaan na po si Boy Tapang? He still has his house, pero definitely his life is not as it used to. Ayan na sinasabi ko sa inyo.
Pero Boy Tapang, kahit pa paano mas matalino pa sa ibang mga influencer. At least siya talaga merong property. Now, mga kahombre ko, nakakalungkot man sabihin, pero this is the hardest downfall ever renowned dito sa Rise and Fall contents ko. Kasi sobrang saklap po na ibinagsak ng tao na ito. Disappointment comes with responsibility. You'll need to take full responsibility sa mga ginawa mo. And hopefully, makabangon ka ulit at magawa mo ulit at makapagbigay ka ulit ng matinding entertainment sa mga tao sa Pilipinas. Kabilang na ako doon. One love, good fucking vibes. Good luck sa life, boy.